narito ang tampok na kasaysayan ng buhay ni Serapika. Kasalanan ba ang maging mangmang? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Oh, bakit hindi pa kayo kumakain? Huwag ka na magtanong. Siyempre, hinihintay pa ni Mama ang paborito niyang anak. Ay, sus. Hayang ka na naman. Hanggang kailan ka ba maiinggit kay Serapika? Kung ituring mo siya, parang hindi mo kapatid. Sigurado ba kayo kapatid nga namin ng tangang yun? Grabe ka talaga, Sofia. Bakit ba gano'n na lang ang panlalait mo sa kanya, ha? Hindi ako nanlalait, Ma. Sinasabi ko lang ang totoo. Kayo lang naman ang bulag sa katotohanan dahil hindi niyo makita ang katangahan at kabubuhan ni Serapika. Siya nga naman, ma. Kaya bagay na bagay sa kanyang pangalan si Rapika, dahil para siyang siraulo eh. Isa ka pa, Jordan. Bakit ba ganyan kayo? Pinalaki ko kayo ng maayos. Hindi ako nagkulang sa pangaral. Pero naging magaspang pa rin ang mga ugali nyo. Umpisa pa lang ng mga bata pa kayo. Lagi yung inaapi at pinagtutulungan ng inyong bunsong kapatid. At lagi niyo rin siya kinakampihan at pinagtatanggol. Kami laging mali, siya ang laging tama. Dahil yun ang pinapakita nyo. Kaya hanggang ngayon, sagad hanggang buto ang pangalipusta nyo sa kanya. Sus, magaling lang siyang umarte dahil alam niyang nasa kanyang inyong simpatya eh. Kasi nga, paboritong anak. Kailangan po bang i-memorize yan? Oh, speaking, ayan ate. Dumarating na ang bida. Mano po, Mama? Awang ka ng Diyos. Oh, kumusta lakad mo? Nakita mo ba resulta ng entrance exam mo? Ay, naku Ma. Huwag na kayo magtanong. As usual, di bagsak na naman. Huwag kang sumabat, dahil hindi ikaw ang tinatanong ko. Tama po si ate. Hindi po ako nakapasa. Wala ka kasing kadala-dala eh. Biruin mo, nag-take ka ng entrance exam sa 5 university. Pero ano, bagsak ka sa lahat. At pang-anim mo na yan. Kaya wag mo nang pilitin, pwede ba? Tanggapin mo na lang ang katotohanan. Ubod talaga ng purol yung utak mo. Kung mapurol, pwede pang ihasa. Pero ang tanong, may ihahasa pa ba? Wala naman yata talagang utak yung si Serapika. O bakit? Matalas ba mga utak nyo? Hindi! Hindi utak ang matalas sa inyo, kundi ang mga dila nyo. Dahil masyado kayong masakit magsalita. Okay lang po, Mama. Tanggap ko na po noon pa. Bobo ako. Huwag. Huwag mong sabihin yan, anak. Hindi ka bobo. Slow learner ka lang. Pareho lang yun, Ma. Pinaganda lang ninyo yung term eh. Oo nga. Saksakan naman talaga ng bobo si Serapika. Mantakin nyo, 9 years old na siya nung mag-grade 1. Tapos inabot pa siya ng 7 taon sa elementary. 5 taon naman sa high school. Kung di pa naawa sa yung mga teacher mo, hindi ka makakagraduate. Oo nga. 4 na taon ang sinayang mo, Serapika. Kung tutusin, college graduate ka na nga dapat eh. Kung sa bagay, paano ka nga ba makakapagtapos? Entrance exam pa lang, hindi mo na may pasa. Alam mo kung magsalita ka, akala mo kung sino ka magaling. Ilang beses ka nagpalit ng kurso. Oh, wala ka naman natapos. Palibhasa, puro balakbol yung inatupag mo. Ay, ibahin niyo ako, Ma. Dahil ako, nakagraduate ako ng college at accounting pang tinapos kong course. Oh, pero hindi ka naman nakapasa sa board exam. Dapat, CPA ka na, di ba? Hindi. 2 beses kang bumagsak. Kaya kung tutuusin, bobo ka rin. Huwag kang susuko, anak. Marami pa namang ibang eskwelahan. O edis, sumubok ka uli. Ayoko na po, Mama. Tama po si Ate Sofia. Huwag na po nating pilitin kung hindi talaga po pwede. Sabi ko naman sa'yo, marami pang private school. At kaya ko yung gawa ng paraan. Kakausapin ko yung may-ari. Ano pong gagawin niyo? Susuhulan niyo? Mama, wag na po. Ayoko na po talaga. Ay, ano ngayon na binabalak mo? Tutulungan ko na lang po kayo sa business niyo. Kahit na tagabantay lang ako dun sa auto supply niyo. Ganon? Opo.
Sige. Ikaw ang gagawin kong cashier. Napapansin ko kasi pinagkakaisahan ako ng 2 mong kapatid. Balikan natin ang kasaysayan ni Serapika. Kasalanan ba ang maging mangmang? Dito sa ating dulang, mga ginintuang Natapos mo bang i-repair yung sirang kotse? Opo, Sir Jordan. Pati na rin po yung owner type jeepney. Hinihintay ko lang po yung may-ari. Wala ka na bang ibang gagawin? Wala na po. Sige, ako na ang bahala rito sa talyer. Doon ka na muna uli sa auto supply. Tulungan mo uling magtinda si Sofia. Mukhang nag-agol na ang alalay niya eh. Tatawagin na lang kita pag may bago tayong customer. Sige po, Sir Jordan. Ma'am Sofia, bakit hindi niyo inililista rito sa notebook yung mga items na nabenta? Mamaya na lang para sabay-sabay. Ganon din ho yung sinabi niyo sa akin kahapon eh. Pero hindi pa rin po nakalista lahat dito, yung mga napagbentahan. Teka nga muna. Sino ka ba? Hoy, mekaniko ka lang dito, Berting. Kaya huwag kang mastang manager, ha? Pasensya na po, ma'am. Tatanong lang ho ako. Kahit na. Wala kang karapatang usisain ako. Gusto mo bang masisante? Grabe naman kayo, ma'am. Si Santi agad. Ang kulit mo kasi. Masyado kang epal. Kaya umayos ka, ha? Kung ayaw mong mawala ng trabaho. Ito na ba ang total ng kinita ng talyer at auto supply? Sigurado ka bang walang mali dito sa iyong financial report? Bakit, ma? May problema ba? Kasi habang tumatagal, paliit ang kinikita natin. Parang may nangyayaring anomalya. Mukhang may tinutumbok ang pananalita ninyo, ah. Abisado ko na ang financial flow ng ating negosyo. Pero talagang may mali. Ano bang mali ang sinasabi ninyo? 6 months na namin minamanage ni Jordan ng talyer at auto supply. Pero hindi naman tayo nalulugi, di ba? Oo nga, pero bakit ganon? Pabawas ng pabawas yung kinikita natin. Parang merong mali sa ginagawa niyong pagmamanage. Kompleto naman ang report ko sa inyo, ah. Pati na rin yung inventory. Detalyado lahat. Walang kulang. Namomonitor din ninyo ang labas at pasok ng pera natin sa bangko. Hindi naman nabawasan. Nadadagdagan pa nga eh. Sige. Hindi na ako mag-uusisa. Pero may gusto akong gawin. Umpisa sa Lunes, si Serapika na magiging kahera natin. Oh, Lahat ang perang papasok sa talyer at auto supply, dadaan sa kanya. ano? Naman? Don't tell me nahawa na kayo sa kanyang katangahan. Sigurado magkakaleche-leche yung business natin kung isasama niyo siya sa pamamahala. Walang kinalaman sa pagmamanage ng negosyo natin ang gagawin niya. Tagahawak lamang siya ng pera. Pero ma! Basta! Huwag ka nang kumontra. Dahil ako pa rin ang siya masusunod. Balikan natin ang kasaysayan ni Serapika. Kasalanan ba ang maging mangmang? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Ha? Sigurado ka ba? Hindi pa pwede ang ganun. Kilala mo naman si Mama, hindi ba? Kapag sinabi niya, final na yon, hindi natin pwedeng baliin. Pero bakit kaya niya naisipan ng ganong idea? Paano? Nagdududa na siya sa atin. Napapansin niya na yung ginagawa natin pangungupit. Nako. Paano yan? Kung si Serapika ang magiging kahera natin,
mapupurnada ng ating dilihensya. Wala tayong dapat ikabahala. Tatanga-tanga naman yun eh. Kayang-kaya ko na yung diskartehan. Siya ang hawak ng pera. Anong discarding gagawin mo? Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Sasamantalahin kong kabobohan niya. Mama, sigurado po ba kayo na kaya kong gampanan yung ibibigay niyo sa akin na tungkulin? Oo naman. Basta ang importante, marunong kang bumasa at sumulat. Tapos susumahin mo yung mga nakalistang items na nabili sa auto supply, pati na rin yung binayad ng customer natin sa talyer. Meron namang calculator kaya hindi ka mahihirapan. Tapos, bibilangin mo yung pera kung magtatali doon sa computation mo. Para pong nakakalito. Mahirap po yata. Simple lang yun, anak. Hindi bale. Sasamahan mo na kita para maituro ko sa iyo ang dapat mong gawin. Paano po si Ate Sofia? Malamang pakikialaman niya ako. Basta kung ano yung sinabi ko, yun lang ang gagawin mo. Huwag kang magpapauto sa kanya. Mukhang wala ka sa kondisyon ah. Kanina pa samba ako ng mukha mo eh. Si Rafi ka kasi. May epal na naman. Wala ka lang ibang bukang bibig kundi si Rafi ka. Bakit ba apektado ka sa mga bagay na ginagawa niya? Nabubwisit kasi ako sa kanya eh. Siya ang sumira sa diskarte ko. Bakit nga? Ano ba ginawa niya? Eh siya kasi kinuha ni Mama na maging cashier sa auto supply at sa talyer. Mawawalan ako ng kontrol sa paghawak ng pera. Alam ko na kung bakit ka naiimbierna. Mawawalan ka ng kickback. Ganun na nga. Kaya nakaka-bad trip. Napakaliit na bagay, pinuproblema mo. Simple lang ang remedyo riyan. Masalvage mo siya. Wilson? O bakit? Natatakot ka? Kung bahala. Sambala lang ang solusyon sa problema mo. Mga nagsiganap, public crew. At ngayon, narito ang tampok na kasaysayan ng buhay ni Serapika. Kasalanan ba ang maging mangmang? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Oh, ba't natahimik ka? Matindi ang proposal mo. Oo, aminin ko. Mandurugas ako. Pero hindi ako kriminal. Eh di ba gustong-gusto mong mawala si Serapika sa landas mo? Oo nga. Pero hindi naman sa ganung paraan. Teka nga muna. Seryoso ka ba sa sinabi mo? Kaya mo ba talagang ipasalvage si Serapika? Siyempre hindi. Sinusubok lang kita kung kakagat ka. Gusto kong sukatin kung gaano katindi ang galit mo sa kapatid mo. Ay nako, Wilson. Hindi mo kayang sukatin yun. Gaano ba kalalim? Kasi lalim ba ng bangin o dagat? Mas malalim pa dun. At kung hindi nga lang malaking kasalanan, edi matagal ko na siya pinatumba. Kasasabi mo lang, di ba? Hindi ka kriminal. Oo nga. Pero sa tuwing nakikita ko siya, at maiisip kong atraso niya, naku! Kumukulo ang dugo ko, at parang gusto ko na siyang patayin. Ano ba ang kasalanan niya? O paano? Kinaril niya ang pagiging dakilang tanga. Yon ang ginawa niyang kasangkapan para makuha ang atensyon at simpatya ni Mama. O ano, Miss Treasurer,
ka na ba? Ano bang problema mo, Ate Sofia? Gusto ko lang naman makatulong kay Mama. At ano naman maitutulong ng isang inutil at bobong katulad mo? Oo, bobo ako. Pero hindi inutil. Patutunayan ko sa'yo meron din akong silbi. Huwag ka nang umepal sa negosyo ni Mama. Dahil hindi mo yun kaya. Dito ka na lang. Dahil pambahay lang naman ang level na utak mo eh. Hanggang kailan mo mamaliitin ang kakayahan ko, ate, ha? At anong gusto mo? Ipagmalaki ko ang isang kapatid na ubod ng purol ang utak? I'm sorry, Sir Rafika. Dahil hindi ako kasing tanga mo. Oh, ano? Bakit? Ano nakakaiyak? May masama ba sa sinabi ko? Kung sa bagay, truth hurts. It really hurts. Ay, mali. Bakit nga ba ako nag-i-English? Hindi mo nga pala yun maiintindihan. Bakit ganun, ate? Kahit minsan, hindi ko naramdaman. Magkapatid tayo. Ay, ganun din ako. Hindi ko rin feel na magkapatid tayo. Siguro umpun ka lang. At saksakan din ng tanga at bobo ang mga magulang na pinagmanahan mo. Sakit mo naman talaga magsalita. Pwede ba tingin mo na yung kadramahan mo? Lalo mo lang pinapakita at pinapatunayan na isip bata ka. Ano naman ba ang ginawa mo? O, ayan na, Sir Rafika. Dumating na yung kakampi mo. O, sige, magsumbong ka na. Ano bang isusumbong niya? Di katulad pa rin ng dati. Malamang nilait-lait mo na naman ang kapatid mo. At katulad pa rin ng dati, ipagtatanggol niyo naman at kakampihan ng paborito niyong anak. Well, what's new? Sawang-sawa na ako at sukang-suka sa paulit-ulit nating eksena. Kung gusto mong mabago ang eksena, ha? Ikaw ang siyang bumago. Huwag mong uumpisahan. Tantanan mo na si Rafika para matahimik tayong lahat. Pasensya na po, Mama. Dahil sa akin, nagtalo na naman kayo ni Ate Sofia. Wala kang kasalanan. Masyado lang talagang papanlait siyang kapatid mo. Ewan ko po ba? Pakiramdam ko, kasalanang mortal yung pagiging bobo. Huwag. Huwag mo sabihin yan. Pati ba naman ikaw? Lalaitin mo rin ang sarili mo? Yun naman po talaga totoo eh. O sige. Sabihin na lamang natin hindi kasintalas ng isip ng ate mo ang isip mo. Pero hindi yun nangangahulugang nawala ng halaga mo bilang isang tao. Dapat kaya mag-iisang hamon sa'yo ang panghahamak nila. Patunayan mo sa kanilang mali ang kanilang iniisip. Dahil may kakayahan ka pa rin magtagumpay sa kabila ng iyong kalagayan. Magtiwala ka lamang sa Diyos, anak. At magtiwala ka rin sa sarili mo. At huwag ka mag-alala. Dahil lagi ako naririto para alalayan ka. At damayan sa lahat ng oras. Balikan natin ang kasaysayan ni Serafika. Kasalanan ba ang maging mangmang? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Nahihirapan ako, Kuya Felix. Ang hirap manimbang sa aking mga anak. Kasalanan mo yan, Gloria. Hindi naging patas ang pagtrato mo sa iyong mga anak. Pinapaboran mo ng sobra-sobra si Serafika. Masyado kang malapit sa kanya, tapos lagi kang galit sa dalawa niyang kapatid. Ilang beses na kitang pinagsabihan, pero ayaw mong makinig sa akin. Anong gusto mong gawin ko? Gumaya ako kay na Sofia at Jordan sa pang-aalipusta kay Serafika? Wala akong sinabing ganyan. Oo, hindi tamang ginagawang pagtrato ng dalawa mong anak kay Serafika.
At dapat lang na pagsabihan mo sila. Pero huwag mo namang ilalayo yung loob mo sa kanila. Dahil mga anak mo rin sila. Abay, hindi ko nakasalanan yun. Sila mismo naglayo ng loob ko sa kanila. Dahil nga sa kanilang hindi maganda ugali. At bakit sila nagkaganon? Hindi mo ba naisip na nagkamali ka sa pagpapalaki sa kanila? Hindi tamang ginawa mong pagdidisiplina. Naging malupit ka sa kanila. Dahil naging malupit din sila kay si Rafika. Yun na nga eh. Dahil sa hindi mo magandang pagtrato sa kanila, para mo na rin binigyan ng hustisya ang pagmamaltrato nila kay si Rafika. Mag-iinventaryo ako bukas sa auto supply. Oh, last week lang po ako nag-inventory ah. Gusto ko lang i-update ang mga materialis natin dahil mag-uumpisa magtrabaho si Rafika bilang kahera. Desidido ba talaga kayo? Alam ba ninyo kung anong ginagawa niyo? Ay, tuturuan ko siya. Simple lang naman ang gagawin niya. Kaya madali na niya matututuhan kung anong dapat niyang gawin. Oo, simple nga yun. Pero para kay Serafika, hindi yan ganun kadali, ma. Sasakit lang ang ulo niya sa pagtuturo sa kanya. Problema ko na yun. Kaya pwede ba, huwag ka na makialam. Oo, 2 weeks na lang, birthday ko na. Alam ko. Akala mo ba nakalimutan ko? Gusto lang kitang i-remind sa pangako mong birthday gift. Forget about it, Aubrey. Malabo na yun. At bakit? Anong problema? Hindi na ako makakadiskarte. Si Serafika na ang cashier sa auto supply at sa talyer. Wala na akong control sa pagpasok at paglabas ng pera. Ano? Excited pa naman ako. Mapupurnada lang pala pa akong cellphone. Ganito na lang. Bibigyan kita ng trabaho para makabili ka ng bagong cellphone. Anong trabaho? Nag-awol kasi ang alalay ni Ate Sofia. Kaya kung gusto mo, ikaw na lang ang ipapalit namin sa kanya. Ano? Gagawin mo akong tindera? How cheap, ha? Sus, tambay ka rin naman sa bahay niyo, di ba? Kaya doon ka na lang tumambay sa auto supply. Balikan natin ang kasaysayan ni Serafika. Kasalanan ba ang maging mangmang? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Sigurado ka, Aubrey? Gusto mo maging tagabantay dito sa auto supply? Kinukulit ako ng kapatid mo eh. Hindi na babalik ang alalay mo, kaya si Aubrey na lang ang ipalit mo. Pwede naman. Pero bukas na mag-uumpisa maging cashier si Serafika. At kasama rin si Mama na magbabantay. Ano? Bakit kasama pa si Mama? Siyempre, gusto niya alalayan si Serafika. Alam mo naman tatanga-tanga yun eh. Sus! Special child talagang bobong yun. Lagi may special treatment. Ganun talaga. Kaya wala tayong magagawa. Aubrey? Okay lang ba sa'yo na mag-umpisa bukas? Oo naman, okay lang. Pero parang naiilang ako sa mama niyo. Pansamantala lang naman yun. At isa pa, katabi lang nitong auto supply ang talyer. Kaya kung naiinip ka, dito ka muna para may kasama rin ako. Pwede rin. From time to time, narito rin naman ako sa auto supply. Masyado na tayong marami dito, kaya doon ka muna sa talyer. Okay. Sige, bahala na. O, ayan. Katatapos lang natin mag-inventory, kaya kahit papaano,
Pamilya na kaya sa mga materyales? Opo, tita. Medyo kabisado ko na po. Ewan ko lang po si Serapika. Medyo nalilito pa po ako pero magagamay ko rin po yan. Ito ang price list ng mga materyales. Memoryahin nyo rin ito. Nakalista rito ang original price at saka selling price. Alam ko na po yan. Na-orient na po ako ni na Jordan at Sofia. Mabuti kung ganon. Ikaw naman, Serapika. Ilista mo lahat dito sa notebook. Ang mga mabebentang materyales. Pati na rin yung price. Meron namang calculator. Kaya hindi ka mahirap mag-compute. Hindi bale. Ako muna ang gagawa nun. Gayahin mo na lamang ako, ha? Opo, Mama. Susundin ko po lahat ng sasabihin nyo. Oh, kumusta na kayo rito? Bakit ngayon ka lang? Nauna ka pang umalis ng bahay kanina. Halos buong araw na kami rito, pero ngayon ka lang dumating. Marami kasi akong pinuntahan mo eh. Bakit po ba? May problema? Oo, may problema nga. Ang laki kasi ng diferensya ng inventaryo namin ngayon. Kumpara sa inventaryo mo, hindi sila nagtali. Ang daming nawawalang pyesa. Naman, mahigit 1 linggo na po ang nakalipas, kaya marami ng piyesang nabili. Isinama ko na yun dito sa inventaryo namin, pero malaki pa rin ang pagkakaiba. Marami talaga nawawalang pyesa. Kagagawan po siguro yun ang alalay ko. Nag-away siya eh, kaya nga po si Aubrey na ipinalit ko. Sinasabi mo bang ninakawan tayo ng alalay mo? Malamang nga po. Bakit hinayaan mong mangyari yun? Dalawa lang ang posibleng dahilan. Siguro, tatanga-tanga ka, kaya nasa lisehan ka. O kaya naman, magkakutsaba kayo sa pangungupit sa akin. Grabe talaga kayo sa akin, Ma. Ganyan ba talaga kasama ang pagkakakilala ninyo sa akin? Okay. Forget it. Umpisa ngayon, ayusin nyo na ang inyong mga trabaho. At kung hindi, tatanggalin ko kayong dalawa ni Jordan. Ano ang magiging kapalaran ni Serapika sa bagong tungkol? Ma'am Sophia, may bago ka palang mga kasama. Magaganda sila, ha? Talaga lang, ha? Oo, mukhang artistahin. Huwag ka naman bola. Alam ko maganda ako. Siya nga pala. My name is Richard. Pero, bultok mo lang tawag sa akin ng mga kaibigan ko. Kung sa bagay, mukha ka naman talagang tukmol. Aubrey, ano ka ba? Customer natin yan. Pasensya na, joke lang po, Sir Tukmol. Okay lang. Aubrey pala ang pangalan mo, ha? Magandang pangalan. Kasing ganda mo. Sabi ko naman sa'yo, huwag mo na akong bulahin at baka masuntok ka ng jowa ko. Andyan lang po siya sa talyer. Ganun ba? Wrong number pala ako, ha? Di bali, yung isa niyo pang kasama. Yung nakaupo sa may mesa. Baka single pa. At mas maganda siya, ha? Naku, patay ka riyan, Sir Tukmol. Sige, kausapin mo. Hello, Miss Beautiful. Good morning. Good morning po, sir. Ano nga palang pangalan mo? Serapika po. Serapika? Ano bang pangalan yan? Hindi bagay sa ganda mo, ha? Pero bagay naman sa utak niya. Bobo kasi yan eh. Hindi naman siguro. Mukha naman siyang matalino, ha? Sige, testingin natin. Zarafika, halika nga sandali. Bakit, ate? I have something to ask you. Huh? Do you know your job description as a cashier? Ano ko ba naman, ate? Ba't ka nag-i-English? Well, I just want to grant the request of our customer. He wants you to speak in English. Ano ibig sabihin nito? Nag-CR lang ako saglit. Paglabas ko, pa-English ka na. Anak na to ko naman, oh. Dumating na naman ang tagapagtanggol. Bakit natahimik ka? By the way, Sir Tukmol, she's my mother and Zarafika is my sister. Really? Oh, very good. Sir, excuse me. Are you a foreigner? Hindi po ba kayo marunong magtagalog? Marunong po, ma'am. Gano'n naman pala eh. Bakit pa English ka pa, Sophia? I'm just talking to him in English. What's wrong with that? No, Sophia. You're not talking to him. You're talking to Serapika.
And I know your intention. You are trying to humiliate your sister in front of our customers. Of course not! Don't fool me! I'm not as stupid as you. Okay, fine. I am a stupid daughter. And you know why? Because you are a stupid mother. How dare you? Mama, tama na po! Stop it, please! Why? Nag-English ka na rin, ah? Sige, push mo yan. I really like it, my dear sister. English pa mo. Shut up, Sophia! Tigilan mo na yung kahibangan mo! Sige, Serafika. Bumalik ka na sa pwesto mo. Sir, pasensya na po kung nagtalo kami sa harap mo. May bibili na ba kayo? Yes, ma'am. Pabili po ako ng car perfume, yung pong dati kong binibili, isang Aha. strawberry at isang apple flavor. Oh, kumusta ang benta? Okay naman ba si Aubrey? Okay naman. Kahit pa paano may hatak siya sa customer. Pero parang mas malakas ang hatak ni Serafika. Ang dami nagkaka-interest sa kanya. Ayos naman pala eh. At least meron kang lucky charm. Anong lucky charm? Si Serafika nga ang nagdadala ng kamalasan sa ating dalawa. Eh si Mama, kumusta naman siya? Ay nako, nagtalo kami kanina. And as usual, pinagtanggol na naman si Serafika. Nagkasagutan kami at English ang sagutan namin. Oh? Bakit? Ano nangyari? Eh paano? Gusto ko kasi ipahiya si Serafika sa harap ng isa nating customer. Inausap ko siya ng English, pero sumabat si Mama. Kaya yun, nagbangayan na naman kami. Ganun talaga. Kinanting mo ang special child ni Mama, kaya sigurado mag-aaway nga kayo. Ay nako, change topic na nga tayo. O ano, kumusta naman itong talyer? Ito, as usual, matumal pa rin. Ikaw naman kasi. Okay lang nagulangan mo ang mga customer natin, pero hinay-hinay lang. Masyado ka kasing garapal eh. Kaya ayun, unti-unti nauubos ang mga suki natin. Balikan natin ang kasaysayan ni Serafika. Kasalanan ba ang maging mangmang? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Pasensya na po, Mama. Dahil sa akin, nagtalo na naman kayo ni ate. Kalimutan mo na yon. Ang pagtuunan mo ng pansinan, yung trabaho mo. Ano? Na-compute mo na ba yung buong benta natin ngayong maghapon? Opo. Ginaya ko lang po yung ginawa ninyo kahapon. Binilang mo ba yung pera? Opo. Sakto po. Walang labis, walang kulang. Oh, very good. Magaling. Napakasimple lang naman po ng gagawin. Susumahin lang yung benta natin sa buong maghapon, tapos bibilangin ko lang kung tama nga. Sabi ko naman sa'yo, kayang-kaya mo yon, basta maingat ka lang sa paglilista. Alam mo, kadalasan doon nagkakaroon ng error. Kaya hindi nagtatali yung computation mo kumpara sa actual na halaga ng napagbentahan. O hala, sige, bukas uli ha. Hindi na kita tuturuan. Bahala ka na. Mag-observe lang ako. Sige po, Mama. Sisikapin ko pong magawang mag-isa yung mga dapat kong gawin. Nagtalo pala sina ate at mama sa harap ng isa ninyong customer, no? Oo, sumablay ang kapatid mo sa papapahiya kay Serafika. Kaya pinagalitan siya ni Tita Gloria. Ganun naman si mama. Lagi niya kinakampihan at ipinagtatanggol si Serafika. Wala na kayong magagawa, kaya sa ibang paraan na lang kayo bumawi kay Serafika. Siya nga pala, kumusta ang pagiging sales lady mo? Ang sabi ni Sofia malakas raw ang benta. Oo,
Malaki ang sales ng auto supply kada araw. In fairness, may hatak ang kapatid mong bunso. May mga bagong suki dahil kay Zerafika. Sabi ni Sofia, halos madoble raw ang benta kumpara sa average daily sales. Sayang. Okay na sana eh. Pero ang hirap na ngayon magdelihensya. Kumusta na si Zerafika? Nagagawa ba niya ng maayos ang trabaho niya? Nako, napakasimple lang naman ang ginagawa niya. Tagahawak at tagabantay ng pera. Tapos, bibilangin lang kung may kulang. Kahit nga grade 1, magagawa yun. Kung ganun eh, kaya mo ba siyang diskartehan? Actually, pinag-aaralan ko pang mabuti ang sistema. Hindi naman kasi yung gano'ng kadali. Tapos, lagi pa nakabantay si Tita Gloria. Hanggang kailan ba niya sasamahan si Zerafika? Hindi ko alam eh. Pero matagal na siguro ang 2 linggo. 2 linggo? Ako, tagal din pala. Bakit? May nahabol ka ba? Hello, magbe-birthday na ako. Don't worry. Magse-celebrate pa rin tayo. Yun nga lang, kalimutan mo muna yung ine-expect mong birthday gift. Wala pang budget eh. Next time ka na lang bumawi. Ganun na nga yung gagawin ko. Kay Zerafika ako babawi. Sasamantalahin ko ang kanyang kakangahan. Huwag mong sabihin. Gawin mo! Balikan natin ang kasaysayan ni Zerafika. Kasalanan ba ang maging mangmang? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. O, Berting, kumusta na? Marami pa rin ba customer itong talyer? Di na po katulad ng dati. Ha? Ang dami pong nabawas na suki natin. Sa iba na po sila nagpaparepair ng sasakyan. Bakit? Ano bang problema? Kasi si Sir Jordan, nagtaas ng singil sa labor. Tapos yung mga pyesa, pinapatungan niya ng presyo. Ang ibig mo bang sabihin? Sumasideline siya? Parang gano'n na nga po. Kailan pa niya ginagawa yun? Magtatatlong buwan na po. Ay, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Ngayon lang kayo nagtanong eh. Asan ba si Jordan? Kumakain po. Kasama yung girlfriend niya. Hindi bale. Hihintayin ko na lamang siya. Ma'am Gloria, Hmm. please lang po. Ano? Huwag niyo siyang sisitahin, ha? Magagalit sa akin yun kapag naalaman niyang nagsumbong ako sa inyo. Ayan na po. Dumarating na sila. Anong oras na? Ang tagal niyo mag-break time. Wala pang 2:00, ma. Yun na nga eh. Hanggang 1:00 lang ang break time, di ba? Ay, sige po, tita. Pupunta na po ako sa auto supply. Grabe naman kayo, ha? Masyado kayong higpit. Hindi naman ako kasali sa trabador, ah. Oh, pero si Aubrey ang kasama mo. Sinusweldohan ko siya. Eh, di sige. Kahit nasan na lang ninyo ang sahod niya. Huwag mo mamasamain na pagsita ko. Business is business. Siya nga pala, bakit parang matumal yata ang customer natin ngayon, ha? Nataon lang ko siguro nga matumal ngayon. Oh, syempre may dahilan kung bakit. At yun ang aalamin ko. Anong gagawin nyo? Mag-oobserba ako sa mga susunod na araw. Para ma-monitor ko yung mga nagpupunta rito mga customer natin. Bakit, ma? Nagdududa ba kayo sa akin? Humarap ka nga sa salamin at talungin mo yan sarili mo kung dapat nga ba kitang pagdudahan. Ayos. Nasa talyer pa rin si Tita Gloria, kaya susubukan kong tumiskarte. Kaso, mukhang mahihirapan ako. Bantay sarado si Zerafika sa kaha. Nag-break time ka na ba, Zerafika? May baong kaming pagkain ni Mama, kaya dito na kami kumain.
Kasi hindi naman pwedeng iwan na walang bantay dito. Ikaw, bakit ngayon ka lang dumating? Wala pang 12:00 nung mag-break time ka. Sinisita mo ba ako? Ikaw ba ang boss ko? Nagtatanong lang ako, bakit? Masama ba yun? Hindi ko kasi gusto ang tono ng pagtatanong mo. Pasensya na. Wala naman ako masamang intensyon. Iba ang dating ng pag-uusisa mo. Parang meron kang gustong palabasing hindi maganda laban sa akin. Sorry na. Simula ngayon, di na kita uusisain. Hoy, Berting. Anong sinabi mo kay Mama? Nagsumbong ka siguro, no? Hindi po. Magkausap kayo kanina. Anong pinag-uusapan nyo? Kinukumusta lang po niya lagay nitong talyer. Anong sabi mo sa kanya? Sinabi ko, matumal na ang customer. Yun lang po. Oh. Pero bakit ganun ang tono ng kanyang pananalita? Parang nagdududa siya sa akin. Sir, parang namang hindi niyo kilala si Ma'am Gloria. Mahigpit lang talaga siya. Yun na nga eh. Kaya huwag kang magkikwento ng kung ano-ano sa kanya. Dahil pag inilaglag mo ako, siguradong sisante ka. Kasaysayan. Huwag kang magkakamali, Berting. Dahil alam mo na ang mangyayari kapag kinalaban mo ako. Bakit ko naman po gagawin yun, Sir Jordan? Nakikita niyo naman, pinagbubuti ko ang trabaho ko. Oo, alam ko. Masipag ka at walang reklamo. At yun ang gusto ko sa'yo. Pero ang ayaw ko ay ang pagiging marites mo. Sumisip-sip ka na rin siguro kay Mama, no? Hindi po, sir. Wala po akong sinasabi kay Ma'am Gloria. Kung ganon, tatanungin kita. Kanino ka ba dapat maging loyal? Sa akin o kay Mama? Pareho lang po. Dahil pareho ko kayong amo. Berting. Hindi pwede ang pareho. Dapat na mas higit ang loyalty mo sa akin. Ako ang kumuha sa'yo bilang mekaniko. At anumang oras ay pwede kitang tanggalin. Sir, Yan ang lagi mong tatandaan. Masyado ako naging kampante kina Sofia, Jordan. Hindi ko na subaybayan ang ginawa nilang pagmamanage sa talyer at auto supply. Kaya, nagawa nila akong dayain. Sinasabi mo bang inanakawan ka nila? Ganun na nga, Kuya Felix. May ginagawa silang anomalya. Sigurado ka ba? Meron ka bang ebidensya? Oo. Marami ako natuklasan. At masakit isiping nagawa nila akong lokohin. Pera lang yan, Gloria. Mas importante pa rin ang personal na relasyon mo sa kanila. Iyang pera madaling bawiin kapag nawala. Pero mahirap ibalik sa dati ang nasirang relasyon. Kahit noon pa man, hindi na maganda relasyon namin. Kaya nga, huwag mong hayaang tuluyang masira ang relasyon mo sa kanila nang dahil lang sa pera. Kung ganon, hahayaan ko na lamang bang bumagsak ang negosyo ko dahil sa kanilang katarantaduhan? Hindi naman sa ganon. Oo, dapat lang na ituwid mo ang mga nakikita mong mali. Pero, balansehin mo rin ang sitwasyon. Ano ibig mo sabihin, Kuya Felix? Gampanan mo lang ng maayos ang tungkulin mo bilang magulang. Abaan mo ang iyong pasensya at lawakan mo ang iyong pangunawa sa iyong mga anak. Pero yun naman talaga ang ginagawa ko. Ang hirap, ganon pa rin sila. Kaya hindi ko na alam kung anong klaseng pangunawa at pasensya ang ibibigay ko sa kanila.
Tito Felix. Kumusta na itong talyer? Ayos lang po, Tito. Mabuti naman at nagaway po kayo rito. Hindi lang itong talyer ang gusto kong kumustahin. Ha? Siyempre, pati na rin ikaw. Okay na po ako. So far, so good. Si Gloria, kumusta na? Good pa rin ba ang pakikitungo niyo sa isa't isa? Bakit, Tito? Kailan po ba naging maganda ang trato sa amin ni Mama? Pero, kailan din ba naging maganda ang trato mo sa kanya? Masisisi po ba ninyo ako? Sino po ba ang dapat na mag-initiate ng magandang treatment? Ang magulang o ang mga anak? Kung sa bagay, hindi kita masisisi. Pero naging good provider naman si Gloria sa inyo, hindi ba? Hindi niya ipinagdamot ang inyong mga pangailangan. Tama po kayo. Pero hindi po kayang punan ng material na bagay ang nasasaktan na damdamin. Kapag nangyayaring bagay na yon, lumalabas ang pagkarebelde mo. Dinadaya mo't kinugulangan ng sarili mong ina. Pasensya ka na, Jordan. Kung ganito akong magsalita, gusto ko lang maging prangka. Dahil gusto ko rin makatulong para maging maayos ang pakikitungo nyo sa isa't isa. Tito Felix, ayoko rin naman po ng ganito eh. Pero kung gusto ni Mama na magkaayos kami, di siya ang una magbago. Balikan natin ang kasaysayan ni Serafika. Kasalanan ba ang maging mangmang? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Kumusta na ang trabaho mo, Serafika? Nagagampanan mo ba ng maayos? Siyempre, kuya. Talagang pinagbubuti ko ang trabaho ko. Talaga? Hmm, Hindi ka sumasablay? bakit? Yun bang inaabangan mo? Ang magkamali ako? Para lilibakin at pagtatawanan nyo na naman ako? Kahit naman magkamali ka ng paulit-ulit, good shot ka pa rin kay Mama. Palibasa, VIP ka. Tapos, nagpapalapad ka ng papel upang sa ganon ay lalo kang paboran ni Mama. Bakit ganun kayo ni ate sa akin? Dapat ba ninyong kainggitan ang isang bobo na katulad ko? At sino nagsabing naiinggit kami sa'yo? Ano bang meron ka na wala kami? Ikaw na mismo nagsabing bobo ka, kaya walang rason para mainggit kami sa'yo. Anak, huwag mo nang intindihin ang mga sinasabi sa iyo ng mga kapatid mo. Hindi ka pa rin ba nasasanay? Sanay na nga po ako sa kanila. Pero, hindi ko po maiwasan na hindi ako maapektuhan. Lumabang ka, Serafika. Pero hindi sa paraang katulad ng ginagawa nila. Patunayan mong mali ang iniisip nila. Kaya nga po, pinagbubuti ko yung trabaho ko. Pero hindi na po magbabago ang tingin nila sa akin kahit paanong gawin ko. Oh, at least, ginagawa mo na maayos ang dapat mong gawin. At huwag mong hahayaang makakita sila ng butas upang lalo kanilang libakin. Pero hindi po ako perpekto, Mama. At hindi rin po ako matalino. Kaya siguradong magkakamali pa rin ako. At yun, yung palagi nilang inaabangan. Ganun talaga. Hindi mo maiiwasan yun. Pero sa tuwing madadapa ka, bangon lang uli. Patuloy mong tahakin ang buong tapang ang landas. Patungo sa tagumpay at balang araw, maaabot mo rin ang iyong mga pangarap. Tagal naman ni
libre. Tapos wala rin si ate. Si mama naman nasa talyer. Mag-isa lang ako dito. Hindi ko pa naman kabisado yung mga pyesa. Magandang umaga, Serapika. Magandang umaga po, Tito Felix. Oh. Salamat po dumating kayo. Bakit? Nasaan ba ang mga kasama mo? Wala pa po sila. Ha? Tapos si mama po nandun sa talyer. Ganun ba? Opo. Sige. Sasamahan muna kita rito. Salamat po, Tito. Pumasok po kayo dito sa loob. Sige. Kumusta ka na? Okay ka lang ba dito? Ayos lang po, Tito. Pero, di ko pa rin po kabisado yung mga pyesa. Kahera ka rito at hindi tindera. Kaya hindi mo na trabaho yun. Ganun pa man, dapat na maging pamilyar ka sa mga ibinebenta niyong produkto. Kaya nga po Tapos po, mahina pa yung memory ko. Okay lang yun. Makakabisa mo rin balang araw ang mga bagay na dapat mong malaman. Siya nga pala, kumusta naman ang pagtrato sa iyo ng mga kapatid mo? Hindi naman po siguro lingid sa kaalaman nyo yung ginagawa nilang panlilibak sa akin. Hayaan mo na lang sila. Basta huwag ka lang magpapaapekto. At patuloy kang magtiyaga at magsikap. At balang araw, aanihin mo rin ang bunga ng iyong pagpapagal. Balikan natin ang kasaysayan ni Serapika. Kasalanan ba ang maging mangmang? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Isang linggo na ang nakalipas. At ilang araw na lang ay birthday mo na. Oo nga Pwede kaya ako mag-cash advance? Kausapin mo si Mama. Nahihiya ako. Ikaw na lang. Sus, ano bang dapat mo ikahiya? Magiging biyenan mo naman siya balang araw. Yun na nga ang iniiwasan ko. Ayokong isipin niyang sinasamantala ko ang relasyon natin. Oo siya, sige. Ako na lang magsasabi kay Mama. Huwag muna. Hmm? May naisip na akong paraan para magkaroon ng datong. Talaga? Ano yung binabalak mo? Pinagbabantaan po ako ni Sir Jordan. Berting, anak ko lamang si Jordan. At ako ang may-ari ng talyer na ito. Kaya sa akin ka dapat natakot. Alam ko po yun, pero ayoko rin po magkasira kami ni Sir Jordan. Don't worry. Hindi kita ilalaglag. Basta ayusin mo yung pagmamatsyag mo. At kapag may nakita kang anomalya, ipaalam mo agad sa akin, ha? Nag-iingat na po siya ngayon. Dahil nga nakatuto kayo sa mga nangyayari dito. Hindi talaga ako pwedeng magpabaya. At kailangan ko yung kooperasyon. Maasama kita. Sige po, Ma'am Gloria. Wala pong problema. Nasa inyo pong aking loyalty. Ayun! Nasa talira si Tita Gloria. Kaya maghihintay ako ng magandang timing para makasali si Kid Serapika. Mukhang pupunta siya ng CR. Pagkakataon ko na to. Bubuksan ko tong drawer. Dito nakalagay yung pera. Ayos! Ang dami ng pera rito! Anong ginagawa mo? Bakit mo binuksan ang drawer? Ano nga ba ang balak gawin? At bakit ganyan ka kumatingin sa akin? Iniisip mo bang kukupitan kita? Wala akong sinasabing ganyan. Nagtatanong lang ako bakit mo binuksan yung drawer.
Alam mo namang dyan nakalagay yung pinagbentahan natin dito. Eh, may bumili. At may inilagay akong pera, kaya binuksan ko ang drawer. Wala ka eh. Bakit hindi mo na lang ako hinintay? Ano bang binili? At magkano? Nailista mo ba? Ay, nako, Zerafika. Ang dami mong tanong. Akala ko ba hindi ka nag-uusisa? Ang labo mong kausap. Okay, sige na. Ayoko makipagtalo sa'yo. Anong nangyayari dito? Ito kasing kapatid mo. Daig pa ang manager kung umasta. Bakit nga? Ano bang nangyari? Tama na ate. Ayoko na makipagtalo. Kalimutan mo na lang yun. Kita mo na, Sofia? Umiiwas siyang pag-usapan. Palibhasa. Guilty. Saan ako guilty? Bakit anong kasalanan ko? Para nagtanong lang ako kung bakit mo binuksan yung drawer. Masama ba yun? Ipinagbibintangan mo kung ninanakawang kita. Nagtatanong lang ako. Hindi kita pinagbibintangan. Tama na yan. Sige, Aubrey. Iwan mo muna kami. Doon ka muna sa talyer. Si Jordan na lang muna ang tulungan mo doon. Kami na ni Seraphic ang bahala rito. Ay, nako. Mabuti pa nga. Doon muna ako sa talyer. Nakaka-bad trip kasi yung isang kapatid mo. Seraphica, nagugutom ako. Ibili mo nga ako ng merienda sa convenience store. Bakit ako? Sana si Aubrey na lang inutusan mo. Ang dami mo naman reklamo. Ako manager dito, kaya sumunod ka na lang, ha? Oh, etong 500 pesos. Anong bibilhin ko? Hotdog sandwich, at saka iced tea. O, tatluhin mo na. Para sa ating tatlo ni na mama. Anong ginagawa mo rito? Dito raw po muna ako, sabi ni Sofia. Tulungan ko raw po si Jordan sa pagbabantay. Ganun ba? Ala, sige, dito ka muna. Babalik ako sa auto supply. Eh, nasa na po si Jordan? May pupuntahan daw siya. Kaalis lang. Hintayin mo na lamang. Ala, diyan ka muna. Anak ng toko. Magmumukha lang pala akong tanga rito. Ayun si Berting. Pagtsatsagan ko na lang kausapin. Ano yung ginagawa mo? Ha? Binabaklas ko lang po itong karburador. Eh, ano bang diferensya niyan? Kulang lang ho ito sa linis. Merong bara. Kaya tumitirik itong sasakyan. Hindi kasi tuloy-tuloy ang pagtali ng gasolina. Magkano naman ang sinisingil mong labor sa ganyang trabaho? Si Sir Jordan na lang po ang tanongin niyo, ma'am. Siya po kasi ang nakipag-usap sa may-ari nito. Sa tingin ko, may itsura at may dating kapag napaliguan. Oh, grabe namang makatingin ng babae ito. Mukhang kinikilatis pa yata ako. Mula ulo hanggang paa. May itatanong ako sa'yo. Ano po yun, Ma'am Aubrey? May girlfriend ka na ba? Bakit niyo po na itanong? Wala. Bakit? Masama bang magtanong? Sige. Ituloy mo na lang yung trabaho mo. Balikan natin ang kasaysayan ni Seraphica. Kasalanan ba ang maging mangmang? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Mama, kulang po ng 2,000. 2,000? Opo. Kalaki naman. Baka nagkamali ka lang ng bilang. O yung computation mo sa benta natin ng mali. 2 beses ko na nga pong kinumpute. Yun po talagang total. Tsaka 2 beses ko na rin pong binilang itong pera. Talaga pong kulang ng 2,000. Sigurado ka bang walang nakasalisi sa'yo? Kanina po, Oh, nakita ko, binuksan ni Aubrey yung kaha. Nalingat po kasi ako. o nakita mo bang may kinuha siya? Hindi po. Teka muna.
Kanina si Sofia lang ang nadatnang ko rito. Dahil inutusan kanya bumili ng pagkain. Opo, ganun na nga po. At umalis agad siya pagkatapos natin kumain. Kaya malamang na siya ang nangupit sa benta natin. Mama, mahirap po magbintang. Wala po tayong ebidensya. Matagal na nila itong ginagawa sa akin. Masyado lang akong nagtiwala at naging kampante. Kaya kailangan natin ng dobleng pag-iingat. Gabi na. Pero wala pa rin si Jordan? Kita nyo naman kung magkasabay sila ni Aubrey, kaya nag-date lang siguro sila. Napapansin ko napapadalas ang paglabas nila. Mukhang maraming pera ang kapatid mo. May tinutumbok na naman ang tono ng pananalita niya, Ma. Sinasabi ko lang kung ano aking napapansin. Siya nga pala. Na-short kanina ng 2,000 piso si Serafika. Kaya pala wala kang imig, Serafika, ha? Kung sa bagay, ano pa ba dapat asahan sa katulad mo? Ayusin mo kasi yung trabaho mo. Bakit? Maayos naman ako magtrabaho, ah. Tsaka wala namang problema nito mga nakaraang araw. Kanina lang ako nawalan. Ganon nga, Sofia. Nagagampanan ni Serafika ng maayos ang ibinigay kong trabaho. Siguro meron lang nakasalisay kanina. Nasa talyer kasi ako, kaya merong malikot ang kamay na nangupit sa kaha. Siguro nga nagkulang ako dahil hindi ako naging alerto. Masyado kasi ako nagtiwala sa mga tao sa paligid ko. Ganun. Gusto mong isisi sa ibang tao ang resulta ng katangahan mo. Tama na. Huwag na tayo magtalo. Pera lang yan. Ang importante, meron tayo natutuhan sa ating pagkakamali. Ay, naku, Ma. Kahit paulit-ulit magkamali si Serafika, hindi yan matututo. Dahil mapurol talaga ang utak niyan. Sofia! Kaya malamang mabagrap ang negosyo ninyo kung patuloy pa rin kayong aasa at magtitiwala sa anak ninyong ubod ng bobo. Ano ka ba? Ibang klase ka talaga, Ate Sofia. Hindi ka pa ba nagsasawa at napapagod sa paulit-ulit mong litanya? Na nga eh. Kahit 1,000 beses ko yung sabihin, hindi pa rin yung papasok dyan sa kukote mo. Tama na! Ano ka ba? Ako man sawang-sawa na at pagod na pagod sa paulit-ulit at walang katuturang pagtatalo. Kaya pwede ba? Tigilan na natin to! Aray ko. Mama! Mama, bakit po? Ang dibdib. Sumasakit. Ma, dadalhin po ba namin kayo sa ospital? Huwag na. Wala nga naman to. Napagod lang siguro ako. Kaya magpapahinga na ako. Balikan natin ang kasaysayan ni Serafika. Kasalanan ba ang maging mangmang? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Ano, nakita mo na resulta ng kapalpakan mo? Muntik nang atakihin sa puso si Mama. Bakit akong sinisisi mo? Ay, sino pa ba dapat sisihin kundi ikaw? Huwag mo na kasing ipagpilitan yung sarili mo sa isang bagay na hindi mo naman talaga kayang gawin. Alam ko, kahit kailan hindi na magbabago tingin mo sa akin. Bahala ka kung anong gusto mong isipin. Pero ako, hindi ako matitinag. Hindi na ako magpapa-apekto sa mga sinasabi mo. Sa bagay, ano ba magagawa ko? Kung talagang makapal yung mukha mo at gusto mong karirin ang pagiging epal mo. May tiwala sa akin si Mama. At yun ang importante. Okay, fine. Sige, galingan mo pa. Pero, kahit paano ang pagsisikap ang gawin mo, siguradong sa kangkungan ka pupulutin.
Kumusta ka na, Gloria? Mainam na ba pakiramdam mo? Ayos ng pakiramdam ko. Under stress lang ako kahapon. Dami ko kasing dapat tutukan. Gloria, matanda ka na. Kaya huwag mong masyadong papagurin ang sarili mo. Alam mo, kaya ko pang indahin ang pagod ng katawan. Pero yung pagod ng isip at damdamin, yun ang mabigat. Ang bigat dalhin dito sa aking dibdib. Para kasi wala na pag-asa pang makasundo ni Serapika, ang dalawa niyang kapatid. Huwag kang mawala ng pag-asa. Basta't gampanan mo ng maayos ang tungkulin mo bilang magulang. At magiging maayos din ang iyong mga anak. Ba? Bakit absent ang bruha mong kapatid? Andon sa bahay. Inaalagaan si Mama. Muntik na kasi siyang atakihin sa puso kagabi. Ano nangyari? Nagtalo kasi kaming tatlo kagabi dahil doon sa 2,000 pisong nawawala. Ganun ba? Eh di akong pinagbibintangan ni Serapika. Wala ka ba talagang kinuha? Oh, pati ba naman ikaw yun ang iniisip? Oo, aaminin ko. Nagtangka akong mangupit, pero sablay eh. Eh, kasi naman hindi ka marunong lumiskarte. Tanga-tanga ka rin sigurong katulad ni Serapika. Napakasimpleng bagay, hindi mo magawa. Dapat kasi, nagtanong ka muna sa akin. Dahil expert ako dyan eh. Teka muna. Sa tono ng pananalita mo, parang ikaw ang salarin. Don't tell me. Ikaw ang nangupit ng 2,000 piso. Pasalamat nga siya, 2,000 lang ang kinuha ko eh. Kung ganun, ikaw nga. Naman, sana nilabos mo na. Magnanakaw ka rin lang. Dapat dinamihan mo. Eh, ganun nga gusto ko. Kaso mahalata ako kapag naging garapal ako. At isa pa, gusto ko yung unti-unti lang. Unti-unti kong pababagsakin si Serapika hanggang tuluyan siyang madurog. Wow! Ang taray! Ang lupit mo, Sofia! Gano'n ba talaga katindi yung galit mo kay Serapika? Wala ka man lang bang kahit konting amor sa kapatid mo? Ay, nako! Kahit siguro mamatay siya, hindi ako magluluksa. Baka nga magpa-party pa ako at magdiwang ng bongga-bongga. Wala na nga ba talagang pag-asang